masyadong... So, good morning again. Siyempre, kailangan simulan natin. And thank you for inviting me over. Kayo po yung nasa field and sabi ko nga before, no, as much as possible, I want to make sure that I meet with you. Kasi kayo po talaga yung nagbibigay ng feedback sa atin based sa mga feelings talaga ng ating mga kliyente. I mean, it would go to your agency leaders, to your leaders in ASG, and then come to us. Pero syempre, medyo iba na yung version, di ba? Eh ako po, ang gusto ko po talagang narinig is the voice of the customer and your voices as well. Okay po. So, before po ako pumunta dun sa action operations, is it okay po na mag-introduce po ako ng sarili ko para at least kilala niyo ako ng konti? DJ, huwag ka nang makinig. Alam mo na to. So, I just joined po noon November 2024. And in my entire life po talaga career, I've been with insurance companies. So, that is not accidental. That is deliberate. So similar to your colleague po, no, we have that particular noble purpose for our customers. And that's my own personal advocacy. Talagang sadya po yun. So name all the insurance companies. Nanggaling po ako doon. Local ako nag-start. And then continued on with several multinational companies. Second po, baka po sabihin nyo, ay, operations ka, hindi mo naiintindihan how it is to sell. Medyo mali po kayo doon. I started na nagbebenta po ako ng corporate accounts. So, natuto po akong mag-pricing, natuto akong mag-underwrite ng group, natuto akong mag-bill, mag-administer. Ako din po yung nagbebenta sa mga HR counterparts pag nagbebenta tayo ng corporate solution accounts. And then eventually, I also learned how to do claims ng group. So, nung po nag-join po ako dito sa atin, sinasabi ko rin po yun sa team. So, why is it na parang anong difference sa parang bigla akong nagpunta sa administration, ano? Siyempre po at that time, nag-decide na po ako na I'll settle down. So siyempre pagka sales, especially for corporate accounts, dulo-dulo po yan, ikot lang ng ikot because I also conduct yung mismong orientation for all the employees. So you can see na yung connection, no? Hindi po ako mahilig na makikinig na lang na basta. I want to make sure that we have that particular connection. Kasi it's different when we talk face-to-face, or we have the actual scenario with us. So now, nung napunta na po ako ng administration, doon na po nagsimula na nag-underwrite na rin ako ng life insurance, individual life insurance, at nag-claims po ako. So all around po ako. In my past life, pagka po maraming cases sa new business, I grab cases, nag-underwrite din po ako. Pag marami pong bayad, nagpo-post din po ako ng premium. So, kumbaga, dinaanan ko po lahat yun. So, everything about administration of insurance, lahat po yun nadaanan ko. Now, going back here sa AIA, nung pumunta na po ako, I made sure na there's a tie-up between operations and technology. So, ang ginawa ko rin naman po sa technology, yung leaders po natin sa tech, I also gathered them and ensure that they know also kung ano din po yung predicament ninyo. Sabi ko, hindi lang tayo basta gagawa ng sistema. You have to understand how it is in a day, the life in a day of an agent. Sabi ko nga po sa kanila, typically yan, may kausap 10, minsan 20 in a day. Or overtime, hindi nga in a day yun di ba? Isang tao, minsan ilang beses kausap. At the end of the day, yung 15 to 20 na kausap, ang mangyayari lang, makaklose dyan, mga 5. Tapos, ang mangyayari, magtutuloy-tuloy, 3. Hanggang baka ma-issue, baka 2 lang. So, it's very, very hard. So, ang punto ko po for saying that is, we feel you. We are not here to make things very, very difficult for you. And I know how it is to be there outside, di po ba? Nagde-deliver po ako ng policy contract sa araw o ulan. Kasi I want to make sure that araw na ko na i-date ko yata din sa sarili ko. Kasi di ba, talagang physical copy. I also send that over. So, ang isa pong, hindi po ako nag-prepare ng anything about yung sa mga updates natin because separately I can give that to DJ. Dalawa lang po yung nilagay ko dito ngayon ng presentation. Number 1 is how we are structured in operations. Because when I came, 3 lang po yung leaders natin sa operations. Out of 8 critical areas, as you know, that would support you. So wala pong leaders yung dumating ako. So I'm happy to report na kompleto na po natin yung mga critical ones na yun. And we are also able to get the experts in the field, in the industry, actually. And then second is, I know claims is very, very close to your hearts. Kasi, syempre, di po ba, pag nagbenta tayo, it's all about
o sige, na-issue yung policy, ito yung link or ito yung actual policy contract. But at the end of the day, the fulfillment of our promise is actually the claims. So I'm here also to reinforce yung kung ano po yung service level natin. Hindi po kami nagtatago dahil ngayon, two hands up, talagang grabe po talaga yung situation natin. I mean, I won't sugarcoat anything, but there's a lot of issues, the depth and the breadth of it. I'll be honest with you na medyo malaki po siya. That's why we said it needs end-to-end transformation. Hindi siya overnight na magagawa-gawa lang. And I'd be lying po, at similar doon sa sinabi ko kay DJ, I'd be lying if I will tell you, next week okay na yan, ma'am, sir. Hindi po totoo yun. Ayoko naman po na nag-start pa lang tayo, medyo may dishonesty na akong sinasabi. Pwede, sir. Kasi sir Roger, oh. Ayan, ako recorded to, sir, ha? Sabihin mo, joke lang. So, introduce ko po muna kayo dun sa organizational structure natin. Or until may question po ba kayo on saan ako galing or whatever, wala naman po, no? So, this is how it is po ngayon, how we are organized. Sabi ko nga po sa inyo noon, nung dumating po ako, meron lang po tayo si Myra. Of course, kilala niyo si Myra. We only have Joy, Linsangan, and then we have Tina, na hindi niyo naman masyadong nakaka-interact kasi more of the projects po si Tina. Tama po, ang nakakausap malamang din dyan is si Myra o kaya si Joy paminsan, no? So wala po tayong head ng branch operations at that time, but we have Chai supporting you. We don't have the overall customer service taking care of our complaints, our contact center before when I came. And then yung claims po natin, alam niyo na po na para siyang papalit-palit ng mga leaders and even the members. Yun pong area na to, kung makikita niyo po, no, from new business hanggang claims, we call that operations value stream. Why value stream? Because these are the streams going to our customers. Ito po yung pagservisyo natin sa kanila. Yun naman po nasa dalawa dyan, Operations Excellence and Governance, and Customer Drive. Ito naman po yung nagsusupport sa operations natin. Halimbawa po, yung nagtatrack ng ating metrics, nagtatrack nung kung nasa na tayo sa audits, kasi marami po din po tayong audits na kailangan i-resolve. Tapos meron din po tayo dyan na vendor management, kasi meron po naman tayo mga kinukuhang external parties, the ones who are delivering the contracts for us, and even the contact center, kasi alam niyo naman po naka-outsource siya, no? Yung customer drive po, that is something that we established just 2025. Bakit siya naging customer drive? Kasi in the past po, parang project management, customer solutions delivery. But we want to make sure that the focus is really customers. Ang difference naman po niyan, dati, pagka nagpa-project, kailangan ma-deploy yung system ng ganitong date. Dapat magawa na itong mga changes na to by this time at this cost. Ang ginagawa po natin doon sa customer drive, we have to make sure that we deliver, yes, on time, on budget, pero ang ending po niya na fulfillment ng isang project is how it is moving the metrics. Pag tinawag po natin ang metrics, kumusta ang impact to the SLA, kumusta yung impact natin doon sa customer service na mga CSAT na mga scorings na ginagawa natin for the surveys, and kumusta for the complaints, and even po doon sa feedback din po ninyo. So, yun po yung mga changes na ginawa natin sa 2025. So, you can see na it's not just about the processes. It's holistic yung ginagawa natin, no? We looked at the processes. We are looking at the systems. We're looking at how we are organized. And then we are also looking at the documentations. So, ang dami po natin na ginagawa. Now, just breezing through this, we have our medical director ho pala. Just a quick feedback lang po, no? Sino po sa inyo may CI claim back in 2023, 2024 na nagkaroon pa tayo ng issue with the Insurance Commission? Na kino-contest, di po ba kasi dinedeny natin, no? So, we had a lot before on the IC. So, on my first quarter po, ang unang-unang pong ginawa alongside with our medical director, si Dr. Sunny and Joji, our head of claims, we sat down with products and we said, teka lang, ano ba yung intention natin for covering this? Kaya kung mapapansin, sir, meron pa bang issue ngayon ng CI? Except yung delay, ha? Teka lang yung delay. Hindi pa rin binayaran. Hindi, pero yung at least of coverage na buo-buo, unlike dati, matik yun na hindi na agad eh. So we are able to clarify po yung mga definitions na yon. Kasi dati parang, basta pag wala tong tatlong to, X na yan agad.
So we made sure that we went back to the products team. Ano po ba yung pricing nito? Ano yung consideration natin? So, even po yung IC, nakita po nila that we had a downward trend ng mga CI-related complaints na umaabot sa kanila because of that clarification. So I'm thankful also with our products. Kasi parang ang point lang doon, syempre kung anong nakikita, ano ba interpretation, iba-iba. And then, we are also able to unify. We're in, syempre, dami po yung policies na na-issue na, di po ba? Iba-iba yung nakalagay na CI provision sa different products na naka-insert. Iba-iba yung definition, kailan mababayad, kailan hindi. So we made sure that we unify that. But of course, we don't want to discourage our customers. So we said, we'll have an internal documentation na wherein we said this is going to be the definition. Kasi pag nag-issue pa tayo ng endorsement, alam niyo yan, baka matrigger pa yung customers natin na sabihin, ano nangyayari? So at least yun naman po, I'm happy to report na first win po natin yun pagdating sa CI, that we are able to get a confirmation na ang laki ng binaba natin on the issues. So, kung makikita niyo po dito sa new business and underwriting, I hope wala naman po tayong masyadong issue doon. What we are doing in this particular aspect po is a challenging POPs. Sa underwriting natin, nandun po si AMLA section. Kasama na po, kasama na. Yes, sir. So, ang ating AMLA are internal AMLA. These are employees of... Yes, yes. So, meron po tayo in coordination with risk and compliance. Meron din po tayong may mga delegated authorities with operations wherein doon po yung evaluation po ng ating AML. So, kasama po siya talaga. Sometimes may disparity pagdating sa appreciation. The AMLA law itself, nagugulong kami, basic na alam natin yan. Anything above 500,000 is over transaction. Yes, yes. Pero sometimes ang baba, 200,000 ang ina-AMLA na kami dito. Baka po yun naman yung total exposure. Pero if may mga ganyan po, we can clarify also with Myra. Kasi normally po, talaga tama kayo doon, 500,000. Pero di po ba meron din tayong total risk involved. Tsaka So, mga baka, Nexus countries to. ayun. So, Baka kaya. Kahit 50,000. Wala ang term nila, pero ito, dapat yata palitan. Actually, dapat yata palitan yung term. Kasi, Para malinaw, no? Kung AML ba it's a siya or... group requirement. Oo. Kasi group yung, kaya parang AMLA pa dito, kailangan magbigay ng report sa Kasi group. pag ginamit natin sa namin AMLA, we know AMLA. Yeah. Alam natin. So yun nga, yung misnomer, no? Nagkakaroon ng Siguro misnomer that's na- one. Sana palitan yung word na AMLA, that's number one. Pangalawa, magandang recommendation, magandang point yun. Baka naman po, naalala ko request before, kasi marami tayong OFWs. So marami din sa Nexus countries na nandun naka-deploy yung OFWs natin na same Middle East. Yeah. So pag doon ang work kasi na-AMLA daw dito, which is yun nga, enhanced due diligence, etc. Baka naman pwedeng mailakad natin yun sa group na mag-ease out kapag Philippine market. Kasi buong group yun eh. Buong group yun eh. Kunyari bumili sa Hong Kong, Yeah. taga-Qatar, or Yeah. iba gano'n. Ipa-flag yun kasi yun eh. Sige, So, okay, I can affected raise, tayo. yeah, I can raise that po sa risk and compliance natin. Kasi as you know, since tayo ay covered tayo ng Hong Kong Insurance Board, di po ba? Dalawa yung sinusunod natin. Our local here in the Philippines and the Hong Kong Insurance Board. So, as a company, AIA, we need to make sure that we comply to both. Pero I would agree, DJ, yung point mo na baka nga kailangan may classification so that we get to appreciate saan lang galing. So sometimes nasa-supersede natin even the local IC for example. Sometimes mas mahimpit pa tayo para sa IC. Ayun naman po, I can tell you din po sa ibang multinational insurance company, sir, mas matindi rin kasi, halimbawa po AXA, we need to comply with local and France. We need, halimbawa sa Manulife, we need to make sure that we comply here and Canadian. So, kung alin po yung mas mahigpit minsan, yun po talaga yung nag-prevail. Kasi, yun po talaga yung yun po talaga yung parang requirement po sa atin, being part of that conglomerate. Yun. Pero I will also take that up with with yung sa Nexus natin, with risk and compliance. Kasi yun, doon maraming hit naman eh. It's not about the money, it's about saan nag-work. Yeah. So parang ginihit na kagad nila na Nexus. Yeah. Mag-ease out po doon. Sige. So, I'll take that up with risk and compliance. So, yung isa lang na gusto kong sabihin sa new business and underwriting, meron po kaming niluluto na, syempre, I would encourage you to do yung ECM, no? Pero meron po tayong niluluto ngayon wherein I'm working with our group operations na halimbawa,
Si Ma'am pala, sorry, nagtataas ang kamay kanina. Sorry. Baka mag-rely lang sa ECM kasi nga po doon sa ECM na binibigay or like project concern na pera ng client, tugig na sa money tree, and then pag pinasok namin for new business, kasi naabla pa kami. So nakakatawa kasi hindi pa Internal na yun, nasa atin yung yeah. Lipat na nga, tapos ang dami pang requirements. Oo. I think si Ma'am Eva Galvez may ganun last time, and then last year ako din, na parang 2.7 yung pera ng client, nagdagdag lang for 3M, ang daming hiningin. Ayun. Umampa ko ng mga daming write-up. Yeah. So, yun naman, ma'am. Ito yung sa ECM naman natin. Medyo mahigpit po kasi yung requirement doon. Kailangan same PO, same amount. Same So, kaya kayo naghingi pa kasi nga, hindi siya actual transfer lang. Talagang nagdadagdag. So, ang binigay lang po kasi sa atin na leeway ng risk and compliance is if it's the same PO and the same amount. Pero parang dadagdagan na nga for 250,000. Ayun. Yun po. So, kaya Hindi na... lang po yan kasi kaya imagine kung 2.7 pinagdagdagan mo 100 million. Oo. Hindi, 2.7 to 3M. 3 million. Kasi hindi mo naman distinguish niya yung pagka ganyan. Pagka nagdagdag ka na mas malaki na Oo. base mo. Yeah. So, So, ayun. iba sa mataas. Opo. Kaya Tama, dapat the tama same PO and ano. Top up na lang. Kasi kay Miss Eva, 300,000 din kasi sa tayo. yun yung Oo. 1.2 million yung kukunin niya. Kumbaga, 1.4. Yung 400, kita na yun sa previous niya na one money tree. Since old, i-withdraw, tapos pinasok as a new, hiningan siya ng AMLA. Pero ganun din po. 1.2 rin. Same lang kung magkano yung i-withdraw for that particular fund. Tapos binalik, nagkaroon ng AMLA. Sige. For that particular case po, siguro it would help if I can get the policy number para i-investigate natin. Pero this is kay ma'am, clear yun, no? Tapos kung sa inyo, kung sa inyo is if it's PO, the same amount, yun yung nahingi natin na leeway from risk and compliance. So I need to investigate that. Ha? So yun po yung utang ko. So yung sinasabi ko, so I go now dun sa ginagawa po namin this year. So working with group operations, sabi po natin, meron kayong customer ngayon. In the next 12 months, titingnan po namin kung ano yung claims utilization nung customer natin, new customer na to. And then we can tell you ano po yung products na pwede po kayong bumalik ulit na sabihin sa client na hindi ka na kailangan mag-underwrite. Kailangan mo na lang mag-fill out at magbayad. Ang tawag po natin doon is pre-approval. So excited po kami doon because that would ease your pain. Lalo na for existing, di po ba? Ngayon, ang tinetest po muna namin, kaya nabanggit yung ECM, doon sa ECM part muna natin. And then eventually, we will cascade that to all new accounts, new customers natin. So we're targeting po, bigyan nyo lang po kami ng first half to do all the things that we need to establish. Pero we want it to be ready by third quarter of this year. Actually, medyo pinupush earlier namin so that you get to enjoy. Pero nga, syempre kailangan medyo stable naman po muna yun. So, very excited po kami dyan sa new business natin na yan. Yung sa policy administration po natin, there's a lot of things going on in billing and collection, no? And si Sir DJ, ano yan, kasama sa PAMA na nag-explain kami na mahal yung e-biller before, di po ba? Yes. Na-hurt pa kayo? Kasi yung Okay lang sana kung efficient yung pinalit eh. Do not be hurt. Di ba? We need to put the policy. Ayan. So, bago ako pumunta, sir, number one, yung e-biller po kasi, hindi po yan kagagawa ng AIA. Kasi po yung Paynamics, tatanggalin na po nila talaga yung facility na yon. So, wala na po tayong support at wala na rin po tayong pagkukuhanan kung paano natin siya gagawin. So, we want to make sure that we are prepared in making sure na meron tayong ipapalit for the customer. So, yung e-biller po, hindi po natin tinatanggal yung Paynamics, kaya ako po sinasabi, Paynamics is still there. But yung isang initiative po na tinitingnan naman po natin dyan is we're looking at an alternate payment gateway. Para pagka nagka-problema naman si Paynamics, meron naman pong sasalo for all our customers. Yung ipinalit po natin, quote-unquote, sa e-biller, ang matutuwa lang po kayo doon is real time. Sa e-biller po kasi natin pagka gabi or Saturday, Sunday, hindi po namin na-recognize yung payment until the next banking day. Yun po ngayon, masimulang bayad yung client natin ng Sabado ng gabi. Makikita na po namin agad yun. Nare-recognize na po siya. At least real time. Although, syempre, typical of if you introduce something, no? Hindi ko naman po masasabi na 100% na perfect naman din
siya. We're making sure that we do some calibrations along the way. And pupunta po ako sa claims later, pero yung sa billing and collection po natin, may ginagawa po rin tayo na payments and renewal initiatives. Kasi nga, nagkakaproblema tayo minsan sa enrollment, ng auto-debit or credit card. So we have to make sure that those cases are simple for our customers na hindi naman sila mag-frustrate. I remember, Sir DJ, di ba, nung mga unang usapan natin ni na Sir Carlo, ni na Sir Emma, ang daming problema about that. By July last year po natin, nag-start na po ng mga deployment for the payments and renewal natin ng mga enhancement in our system. Okay? Ma'am, Po, is there a way, because the link we're sending now, si client ang naglalagay ng, yeah. is there a way that we can do that and send it? Like, very similar to Paynamics? Because a lot of our clients, especially matatanda, Opo. it's really, Reliant sa amin. hindi talaga pwede sila maggawa ng ganun. Sige, ma'am, i-correct ko lang, ma'am, ha? Hindi pay namin sa e-biller. I mean, Oo. e-biller. Tapos, ang isa din po yan dun sa nailabi namin, if you can be granted that. Na ibigay po namin sa inyo yung link, kayo nang padala doon sa customer. Yes. Kaya lang po, we're limited din po based on our risk and compliance requirements that we cannot. Unfortunately po, no? Pero that's part of yung mga tinitingnan natin na po pwede namin extend sana in terms of the risk acceptance. Pero unfortunately, we're not able to get the approval po. Kasi nga, sabi nga namin, and we recognize the fact na may mga kliyente talaga, padala mo lang sa akin yan, ikaw na yung gumawa, di ba yun yung sinasabi? Mas marami pong Ayun ganun, nga po. especially the older ones. Mm. Let's not assume that our clients are techie Savvy, or oo. savvy. Most of them are not, especially VIP clients. Yeah. So, nawawalan po kami ng access or service to, being able to service them properly. Yeah. Nawawala yung value po na nabibigay namin. Sige. I'll take note again. And then of course, unang sinabi na sa amin, no, bago namin i-deploy, no. And then nagkaroon tayo ng presentation sa PAMA. We went back, di ba ba? Bago kami bumalik, 2 weeks yun eh. Ano pa rin? No pa rin. Tingnan natin kung mas masarap na ang pangalan, ang boses ngayon. Ma'am. Di ba ba? Hindi, pero I will take that up. Kasi ongoing naman po yung mga discussions. Ano yung dahilan? Bakit sila ka-strong? Risk po kasi it should be the customers and it's payment. So, Ang lang naman po dun is kami na maglalagay ng policy number. Yung client pa rin naman po yung magbabayad for credit. yes, hindi naman po yung sinabi namin. Actually, mas simple pa nga yung sinabi namin, ma'am eh. It's just the link that the agent will send. Yes. Yun Well, lang with eh. what was happening with Paynamics before, did we have a lot of problems with that? Mm. Yung, Kasi we were doing that. yeah. So did Oo. it pose problems that you're afraid of? Yung iba po kasi yung channel na pinupuntahan nun eh, yung sa e-biller natin. Kasi e-biller pa lang siya. Kaya nga, di ba ba, parang meron siyang proseso wherein it will be verified, etc. Ito pong sa atin, what the customer can do really is, yun nga, pupunta dun sa My AIA. Dun sa non-login naman po ito. Papasok Whatever na it ito. is, napasok, ma'am. Yun nga talagang eh. sa kanila Sige. yun eh. Pero we'll double check ulit if there's a way for us to what we call that, revisit that particular decision. But I hear you. Sabi ko nga po sa inyo, even before we came with goodbye sa e-biller and this one, i-consider natin yan during the discussion. But of course, we have to also respect kung ano man po yung decision in terms of the risk acceptance. But we'll take that up po, since may ongoing naman po for the alternate payment gateway discussion. Kasi na-observe na namin kung ano yung maganda na, yun ang tinatanggal, pinapalitan. Yung talagang kailangan gawa ng paraan yung hindi ginagawa. Diba? Inabutan ko na ba yan, sir? May mga magaganda tinanggal. Wala pa naman yan. E-biller pa lang, ha? E-biller pa lang. Marami rin po yung ganun. Kami, even yung IPOS before, di ba ganun? Kumbaga, Na hindi ko na inilabot. kung ano yung simple, parang humihirap eh. Ganun. I know it's because of risk. Ang tanong mo nga ngayon is, may chance na makipag-FGD kay risk? Kasi, sila yung karamihan nakausap namin, even the IPOS nila Eric, gano'n. Lagi nilang sagot, si compliance, ito yung requirement eh. So, wala kami choice. Ganon. So, narinig din namin ulit sa'yo ngayon Kasi na parang sila yung may final say. Oo. Ganon. So, Sana maintindihan lang, ma'am, yung
situation namin sa labas. Yeah. We try talking to our clients using the IPOS. Kahit sila sumarap sa kliyente at sila magpipinto. Post Mga gayaw sila. Kasi ang nagiging challenge, sobra tayong compliant. Yun yung maganda kay sobrang compliant. Kaya mababenta. Sa totoo lang. Kasi it's not just about the experience, but also the agent. Maraming umaalis na agent. Dahil they just get fed up. Ang hirap naman ito. Web na nga lang, parang gano'n. Even the new recruits Gano'n. So sometimes yung customer experience, which is the agent experience, customer din kami. Diba? Hindi kami napapakinggan too much. Nagiging process-centric too much. Gano'n. So, sa katakutang risk or Kasi- may effect sa sales. Yeah. Totoo lang. I would Yeah. concur naman din talaga that there are cases talaga na we have to make sure that we are compliant. Kasi Yeah. I think I wasn't here yet, so please correct me if I'm wrong. And maski recorded to, based lang to Yeah. doon sa aking nalaman ha. I think we had some issues kasi in the past na medyo material. Yeah. Yes. Kaya nagkaroon ng ganon katindi na na paghihigpit sa atin. Pero similar to sa inyo din po, ako rin po kasi ang paninindigan ko rin po kaya medyo matindi rin ang mga discussion ko with risk and compliance because to me, we are in the business of risk. Insurance nga tayo, di ba? So ang sinasabi ko po lagi is my true north would always be my customers. But of course, I need to make sure that I balance that with particular in supporting and making sure na protected din ang organization. But there should be a right balance. So yun po yung lagi naming conversation. So if you feel naman po na parang, basta na lang natin sunod, syempre we're getting din naman po yung reason why we need to do that. And Alam mo tayo, yung nangyari kasi Really? the one that you are mentioning, hindi lang nakikailangan pangalanan. Mga salta lang sila dito, sa day lang sila Di ba? Na sila pa yung nawala ka. Kaming nakakalbo na dito, kami ang naparusahan. Yun ang parang sentimento de supal na inano natin na kami naiiwan din kami very loyal sa company. I've been in the business for 23 years dito sa company. Kami naiiwanan ng ganyan magugulo. Ayun nga eh. Anyway, sir, yun yung sasabihin ko lang, no? We can come back. Kasi syempre, as you know, our hands are tied also kung ano po yung implement natin. Now, going back doon sa sinabi yung 23 years, di ko ba? May isa pala akong hindi na-share about myself. Noon pong araw, sabi ko nga sa inyo, advocacy ko to, no? Noon pong araw, ang dream ko is makapasok sa PhilAm. Kasi at that time, when I graduated, it's just PhilAm and others. No one else. Hindi ko kayo, wala na sila. Kaso, ayaw kong tanggapin ng PhilAm, no? Noong araw nga po, ayaw ko tanggapin. So, I'm living the dream now. But of course, syempre limited na, no? Parang, at nung pumasok po ako, ano ba to? I-record mo kasi, Sir DJ, ayan, hindi ko tuloy masabi. Back in 2019, hindi, okay lang, this is totoo naman eh. Back in 2019, I signed up to be the COO. But then, I had to retract it kasi nga, I had some family emergency. So, ngayon, bakit ako nandito ngayon, no? Nung time po yun na yun na nasa ICU ang husband ko, number one, nagpapa-pre-employment po ako because of nag-sign lang ako sa PhilAm pa, sir, at that time. Sinamahan ako ng aking husband sa clinic for my pre-employment. Di ba, pagka pre-employment, labas-masok, no? Paglabas ko po, pinagkakaguluhan na siya doon dahil nag-collapse. And they were able to help us bring him sa emergency ng Makati Med. And he was practically saying goodbye to me. Kasi hindi na niya ako nakita, nagdilim na talaga yung and his blood pressure back then was 60/40. So ilang days na lang papasok na ako, di po ba? Kasi pre-employment na nga eh. So, since nasa ICU siya, I don't know what will happen, etc. So, nagsabi po ako noon sa HR na hindi na ako matutuloy. Kasi nga, I don't know the prognosis. I need to take care of my husband. So, syempre, ma-understand ko na the company will be pissed at me, di ba? Kasi ang dami lang pinrocess, tas eto na, tas bigla kang mag-backtrack na hindi na. You know what brought me back here in AIA? Because at that time po, tinawagan po ako ni Kelvin. Isa lang po yung tanong niya sa akin, I was expecting na galit na. Kasi nung una, sabi nga sa akin, HR, we can do OIC, etc. We can wait for you. Sabi ko, unfair for the company. Kasi tumatakbo yung kumpanya.
wala naman ako. It's unfair doon sa mag-OIC din kasi hindi naman yung path to something for that person. And then third, unfair din sa akin because at the back of my mind, alam ko may obligasyon ako kasi hindi ko ginagawa. So sabi ko, hindi na po talaga. And then, Calvin called. Isang tanong lang niya sa akin, what help do you need? I mean, is that something, that kindness, na naitatak ko not only with Kelvin, but to the entire company. Parang anong klase kumpanya na ito naman yung nangyari. Hindi ko naman ginawa, hindi ko lang po ginusto yun. Ito naman yung nangyari, pero I was shown kindness. So I have no plans in transferring to AIA back in 2024. Kasi nasa group lang po ako noon eh. I was looking at 5 countries already. But then when they called, no qualms, no nothing. Kasi sabi ko, may unfinished business ako, I need to give it back. So sir, mukhang 1 year, pwede na ako ha. Biglang gano'n eh. So yun, yung mga ini-establish natin ngayon, ang sinasabi ko lang, kaya ako biglang bumalik ng gano'n. Because sinabi nyo, no, na parang sandali lang. So ako, kay sandali ako or hindi, I want to make sure that I make a little bit of difference naman. I mean, I can be here tomorrow, I can be here in the next 10 years. But I want to make sure na, alam nyo na, ito naman din yung pinanggagalingan namin, ano, ito yung hugot. Kasi, it's not just an employment for me, it's an advocacy for me. Kaya, itong storya ito nakakatawa. Pag narinig po ako ng ibang agency leaders, pagkatapos ng session, baka gusto mo lang mag-advisor, ganyan. Hindi kasi ang ganda eh, yung I know how it feels eh. So yun, ako, pumalaot na tayo, sorry sir. Kasi sinimulan mo sa 23 years eh. Biglang bumalik tuloy yung pangarap ko noon. Ayan. Tapos yung branch operations po natin and policy benefits and maturities. Ginawa na po natin ngayon si Chai for Metro Manila and meron po tayo si Olive sa provincial natin. So ang kaigihan lang po dyan is these 2 things, ito po yung policy admin and branch operations. Just a heads up po ha, meron po kami ginagawang reorg. That will be happening, hindi ko pa lang pwedeng ma-announce today. Pero there will be some changes to policy administration, branch operations, and claims. May pina-finalize lang po kami ni Melita, but it will be announced soon. So, sasabihan ko din naman po, nothing would change. It's just that may mga nagkukulang po tayo, di ba, na mga cases na kailangan tutukan. So, we're reshuffling lang so that we make sure na yung right focus of the right people will be given to the areas that hurts you most. Yun po yung tinitingnan natin. Nung araw, meron kami window giving some sort of preference of treatment for MDRTs Opo. to process their transactions. And of course, ang kliyente din ng VIPs can feel that they are VIPs. Narinis na. Oo. Kasi ngayon, sir, top 20 lang tayo eh. Top 20 ang DRTs. And then, isa pong nilalakad din natin is clear definition of VIPs. Yun din yung tinitingnan natin din po. So, part din po yun yung ginagawa po namin na conversation with ESG kina Vincent on how we'd be able to further support. Lalo na yung mga MDRTs. Meron ng top 20 lang. Ngayon po kasi top 20 lang. Kaya si Clyde, di ba? Miss Judy, sino yung in charge for the hard copies? Kasi may agent ako na he requested 7. Hard copies po ng policy. Oo, hanggang ngayon hindi pa rin nila. Sila Myra. Under yun kila Myra. Hindi business pa rin. Yung siya. business pa rin siya. Kaya Onboarding pa rin. tagal na. Since November pa, 7 ng balik. Ito ba yung nilagay yung date na parang policy contract? Baka pwedeng bigyan mo naman, ilan na yun? 6 plus 1 policy kanina. So 7. Binibilang ko yun, sir. 7 ka ng policy numbers. Bibigay mo sa amin. Ha? Sige. Pero wala kasing details. Para ma-follow up natin kina Myra. Ma'am, about the hard copies, it's practically a photocopy and we're charged 500 pesos for that. Parang I think it's a bit too much kasi Ma'am, do you want to see the policy contract sample? Meron naman nakita ko na. di ba po, I mean, nakita ko we siya. used to give them in leather or Ayan. at least a hard folder na and then now we're charged 500. Per Alam mo, nahiya po ako maghingi sa client ko. Ako po ang nagbabayad. Kami na nag-shoulder kasi nahiya kami humingi ng 500 pesos para abutan sila ng photocopy ng itsura ng policy contract. Sige. Yan, hindi pa ako nakakarating dyan. Ha? Yung issue na yan. And for libre naman sa Oo.
And two hands up, hindi ko pa yan na nauusisa sa dami ng mga maiingay natin ng bagay-bagay. No? But we'll list it down. Pero based on what I know, the reason why is because the company would like to discourage talaga yung policy contract, the physical document. But not all our clients na gusto nila. Ayun, yun. Especially if the client has parang educational plan, paano naman nila translate sa anak nila na, uy, may educational plan ka. Or yung mga client talaga na gusto ng hard copy. Oo. So yun lang yung alam ko, pero I haven't gotten to the bottom of that. So let me also check kung ano yung the rationale and the options. I know they want to go digital because we're Yeah. moving towards that. Pero they're probably missing out on it's our opportunity to connect more and really build a stronger relationship sa clients. I totally feel you. Sabi ko nga sa inyo nun, sa araw at sa Di ulan, ba po? nagde-deliver ako ng Di ba araw, po? di ba? Pero yun nga, syempre, in support of I think digitization. they have to balance that. Pero, yung isang pwede ko bang i-share na sa ibang insurance companies, talagang medyo tinataasan nila yung charges. Hindi siya yung actual cost. Tinataasan nila to discourage talaga yung physical. Kumbaga, that's part of yung strategy din The ng whole ibang world is company. shifting. Ma'am, I The whole world is think- shifting Oo. sa ito lang. Yun naman Ma'am, talaga. I think lahat naman ng insurance companies, lahat may cost yan kasi wala naman libre sa mundo. Kahit yung araw, Yeah. naka-include na lang sa costing sa araw. Ngayon, hinihiwalay kasi na Or, kailangan namin okay, sa kasi natin may bayad, Ayan. naman nila. Sige, sir, pwede ako, total lang pinag-usapan na ibang insurance company. Sabi ko nga kasi hindi ko pa na-drill down to, no? Sa ibang insurance company kasi, yung sabi niya naka-impute na, ang naka-impute po talaga doon is digital na. That's why they had to separate that. Yung pag-compute natin ng premium pricing, ang nakalagay na po doon na assumption is meron lang tayong digital copy of the contract. There's no cost whatsoever of your folder, of the paper, of the printing, of the assembly, of the delivery. Kaya po nami-maintain natin yung price na yon for that particular product. So kaya nakahiwalay po talaga yon. Kasi kung isasama po natin, tas ilan lang po yung kawawa naman po yung tumatanggap ng digital kasi ibig sabihin, iso-socialize natin to everyone yung cost. Yung nga sana yung suggestion, upon application, merong tick box doon. Report. Would you like to have a hard copy with additional cost? Which was the case when they started introducing the Ang galing nga digital. nun eh. Kasi nanggal. Or siguro, ganda naman lang nila konti yung policy contract. kung may Para sulit. Sulit naman yun. That's 500. Pay for 500 pesos. Totoo ako, ma'am. Gusto mo makita, nakita ko na yan. Ayun. Sige. So again, utang ko yan kasi hindi ko pa yan na-drill down. Okay? Tapos customer service natin, I hope nagbabago-bago naman yung feedback kasi ng contact center kasi in the past nung dumating ako, daming issues. Hindi pa naman siya nagbabago ngayon. Meron pa rin konti-konti, pero at least pababa na yung mga complaints na nakukuha namin. So please bear with us kasi doon pong, when we had our business review with our provider, medyo very stern talaga tayo. And now, nagpapadala na rin po kami ng officer to be at the field. Nag-call listening na rin tayo at may scoring na tayo ngayon. So may mga regular feedback na po. Dati walang gano'n. Sorry na po. Okay lang po. Okay, doon po ba sa customer service, doon po papasok yung mga parang top-up, forms, din po ba yun? Like yung mga investment change form, kasi yun po yung masyadong pinagdadaanan namin na talagang mahirap for us. Sige. So yung sa customer service po, kung papadala natin sa email, they will be the one to accept, to acknowledge, but the processing po would go to policy administration under kay Joy. So yung mga all financial and non-financial changes, including switch, change in allocation, under po yun sa policy admin. So hindi po sila nagpa-process, but like sa inyo po yata naka-assign si client, no? Kasi meron tayo pwede rin po mag-process kasi ang Yes, VIP. si client naman po yung nagpo-process. Kaya lang po, mayroong mga bago ngayon na rules na pinapa-implement sa amin ni client, which is yung natanggap namin ng email na hindi na daw pwedeng naka-PDF yung pagsagot ng ICF form or sa BDAP. Dapat daw sulat kamay ng clients. And we understand po na hindi pwede yung e-sign. Kailangan nila signature. Tinanggap naman na po namin yun. But yung pagtanggap na naka-PDF, na pag-fill out, sila pa mag-fill out, medyo na ba sa amin yun. Kasi we wanna do the work for them. Pipirma na lang sila eh. So, tapos isa pa po is yung ID.
kasi parang na-notice ko ano kung explain for the IDs and the PDF form. Yung ID, gusto pa nila kasi I have clients na every month nagta-top up. Gusto nila lagi fresh ID. Ano yung fresh ID? Yeah. Isang ID lang naman. Tatanggapin ko po kung gamitin na at least 1 year gamitin yung ID. Kasi same. Ibig sabihin, every month po akong manghihingi ng ID with client, picturean niya, and then mag-print siya ng form, magpapadala ko, lalamove kasi wala siyang printer, sasayin niya, i-send sa akin. So, yun po yung medyo kakaibang service na parang hassle for us, and then of course, the PDF. Yeah. Sige, yung sa PDF, I'll get back to you. Sir, bago, or kadugtong po ba yan? Para, Oo. usually kasi top-up, di ba, na magiging regular top-up. Kasi if we do regular top-up, we do the documents every time, di ba? So baka there's a way na kung si client naman, regular siya, regular yung account niya, baka yung parang pwede ma-enroll niya in a way na parang Regular top-up. every so often, Saka yun na lang, actually ako na lang, I really wanna mention yung ICRF kung gano'n pa talaga kailangan ng kada top-up. Kasi like, we're teaching them, let's say kanina na lang po, discussion namin, cost averaging. Kamuha ba ang market mag-top up? Pero kung every time na magta-top up, makakasin talaga. Bakit kailangan ganun? Di ba? Bakit? Or gawin nila sa my AI kung client naman is taking, yun na lang, or may choices. Hindi ko pwede po nagbayad sa policy contract, sa policy number niya, top up na yun automatically, lalo na kung wala namang Or fee. kahit email request na nagtatapang please. Ayan, dumami na, tinatanda ko kung anong isasagot ko. Kasi medyo Isa-isa. dahil for us, Sige. top up is parang, tapos ko-questionin pa ako na parang kasi dapat daw di every month nagtatap up yung client. Oo, ganun. Email ako ng sabi ko, ano ba naman sagot yun? Oo. Sige, so number one, whatever yung confusion for how it was relayed, no? Yeah. Minsan po kasi may mga facts tayo na how it was relayed is different, di ba? Minsan meron tayong madali namang na-accept for as long as it was given to us na eto yung rationale, di ba ba? Minsan, like, may mga conversation tayo where we will say no, pero malinaw why, saan hinumulot yun. Number one po yung question natin on the kung bakit hindi PDF. I'll get back to you on that, no? I-check ko lang po kung kailan yun ginawa. Pero tama po si Sir, talagang wet signature si Sir DJ. Wet signature, so I'm good with that. Yung sa ID, yun din po yung concern ni Sir, talagang fresh, meaning every transaction hinihingan po tayo ng bago. We cannot reuse. Kasi na-audit po tayo doon. Yun naman yung issue. Kasi nga, parang ang punto doon is, it's the same person. Alam naman natin it's the same person, no? Pero, ang punto po kasi doon is, every transaction, kailangan pong i-present lang ninyo. We cannot reuse. Kasi ang una nga namin contention doon, meron naman kaming valid ID pa on file. Baka naman pwede natin Yes, man lang kahit 1 year na valid yung Ayun. hindi naman kasi nag-iba yung mukha niya, nag-iba yung sign. True. Experience naman po yung ID. Hindi, yun nga yung sinabi ko nga kanina, ma'am, na contention din namin na since valid pa naman, meron nga kami, pero na audit findings tayo doon eh. Halimbawa, nag-accommodate kami na we can use the one on the file. Kasi every transaction talaga. Parang similar sa bank, sir. Di ba? Pag pumunta kayo, hihinga ka rin ng Basta ID, for identification. KYC talaga Kung siya. kasi it doesn't change by birthday. Yes. Kasi nga, in fact, kahit expired yung ID, driver's license, ang ginamit siya for purposes of identification, not for driving. Hindi po natin i-accept pagka invalid. Kaya ayun na, Pero yung ID, go identity I was kanya. talking to the commissioner himself. Sabi ko, ano kung stand dito? If I present you my passport for identification purposes, ang stand ko sabi ko, commissioner dapat acceptable yan. Unless pupunta ako dun sa immigration, present the expired Or dito, hindi yun. Oo. For driver's license, kung inuli ako ng LTO, expired to, bawal yun. Pero just for me to be identified in a van, kaya expired yan, it should be accepted. Para sa kanila ni Commissioner. Ang problema natin BSP. Oo. Kasi even sa ibang insurance company po, the validity is part of yung acceptable sa atin. So it's establishing kasi yung KYC nga po na requirement. So not only yung name, yung date of birth, etc., the signature, but also the validity of the ID that we are presenting. Yun po yung talaga. Tapos, yun nga, parang, I know it's hard to accept din na yun nga every time, no? We need to secure yung copy ng IDs.
Pero that's something also that we checked. Kung baka pwede yung what we have on file. Pero that's an audit finding. Kasi nga, parang pag pumunta ka ng bangko, they will also ask you, patingin po ng ID. Ganon. Ma'am, in that case po, top up, how does it harm the client? I mean, syempre we want to protect the client or whatever. Papasok naman po sa kanya. So how can it harm her kung nag-top up ka sa policy niya? Yung sa top up po, yung point po nila kanina, no, yung sa regular, titingnan ko po yun kung ano yung rule dun sa regular top ups natin. Kasi, paano ko ba sasabihin, no? May iba po kasi na you can actually enroll ng regular top up. Oo, wala eh. Ay, hindi, like kasi ito, paid up na yung policy. Di ba pag once paid up na, hindi talaga siya automatic mapasok sa Kasi paid up na siya. Kasi pag paid up na. So, ang konti na account value niya kasi money works 2.5 pay. Sobrang good na account value niya. And then, bata siya. Gusto niya talagang every month. Sabi ko nga, huli na lang sana. Pero ayaw daw niya ng ganun. So, in-enroll niya sa BPI niya. Minsan nakikita ko na naka-float. Bakit may float? Nag-top up po ako. So, papadala ng form. So, yun yung mga ganun. Sabi niya, ito baka pwede naman sa may AIA ko na lang i-enroll. So, wala pa tayong ganun. Sige. Ma'am, ito, like, the company now is pushing. The company is pushing VUL, di ba? Na ngayon, when we will be doing that, we have to teach our client ang tamang way to manage your finances. Ganon. Kasama dyan yung pagka-top up eh. Ang problema nga po, if masyadong papahirapan, mawawala yung sense ng pagturo namin sa kanila kasi there's so much resistance in terms of paano pumasok, magpasok. Paano mapapadali, no? Sige. We'll reopen that conversation with regards to Baka nga both. pwede, dapat wala ng ICRF kasi next sa iba pagpulog ka lang, top up. Example lang, Okay, pero this is diba? different. Oo. Stock market, lagay ka ng bago. Pasok na sa stocks mo, di ba? Parang gano'n, bakit sa atin kailangan ng laging, bakit kailangan lagi ng work? Yun yung hindi ko maintindihan. 4 top-ups. Kasi lalo tayong mahirapang magbenta, lalo tayong mahirapang mag-go to the direction. Sana isipin din ng risk and compliance, whatever that yung department, na negosyo rin ito, hindi naman ito process. Hindi tayo manufacturing company, we have to sell eh. Parang ganun, masyadong madaming documents. Hindi rin tayo bangko. Di ba? Hindi nga bangko, Or baka sana po pag malaking amounts lang. I mean, Ayan, kumbaga, may ano, Oo, no? sana. So, every month 4 na parang yung interesahan ng bangko na sa NTE. NTE po ako eh, kasi yung client. Sige. I will reopen the conversation. So, let this be an open-ended convo. So, I'd like to say sinabi na natin na hindi talaga pwede kasi yun nga, Hong Kong Insurance Admin Board. Pero ito, let it be an open. Yun na, sabi ko kay Tito, tulungan mo ako, Tito, ang dami nilang kailangan kong balikan si Sir DJ, through Sir DJ, no? Tapos we'll reopen. Sasabihin ko din sa Sir DJ kung alin yung meron na akong makikita na update or kailan pa pwede or talagang part of the discussion. Pero I appreciate the candor and yun nga, yung mga nandidinig ko din naman ang punto ninyo is something that I will push forward also as part of the voices of our distributors and voice of our customers. Sir, you were raising your hand. Di ko. Siguro lang, suggestion lang na bago yung sakaling consider. Since, if I'm not mistaken, classify naman AIA ang isang VIP client sa regular client. Since you mentioned nga kanina, parang sa bank, hindi ka ng ID. Eh, naalala ko sa bank, if you are a preferred client, they won't even ask for your ID. So, why not we do the same? Most especially for VIP clients. Kasi what the least that we don't want to happen is nga, pull out yan. Yeah. So, baka po sa Tapos kalaban pa natin yung bank ngayon sa pagbebenta. So yun eh, sa habang humihirap yung process natin, lalo na pupunta sa iba yung pera. Yun po yung challenge namin. So wala, ipababa yung benta, alam naman natin. It's because of these, a lot of these requirements. Parang sobrang natin ayaw magkamali, gano'n eh. Ayaw din makabenta, yun na yung naging problem. So yun, sana po ma-communicate sa kanila na let's work together. Oo, napupustate yung agent, napupustate yung client. Ganun. Tapos na nangyayari tayo nagkakagulo. Kung sino yung naiiwan, lalong nahihirapan. Ganun. Yeah, but I totally, no. Sige, so kasama yan sa isa i-take up ko, Sige po. sir. Ha? Kasi yun nga, again, that's something that we have to follow. And similar sa inyo po, kung nahihirapan din kayo in facing the customer, isipin din niyo po na kami rin, nahihiya din po kami na, ako, Sir DJ, hindi talaga pwede, yung mga ganon. So medyo nahihipit. Pero mas mahirap kung harapin yung mga Oh yeah. Yes. Kasi syempre kayo,
familiar kayo dun sa mga proseso, mga kailangan. Pero sila, sasabihin lang sa inyo, binibigyan lang kita ng negosyo, binibigay ko na sa iyo yung money ko. Yeah. Especially po yung mga investment change board po kayo. Sobrang Ang haba. dami. So, yun po yung challenge sa amin. Alam po namin, pinupush natin yung iServe, pero hindi naman po namin lahat kaya po naman. And then yung my AIA, pinupush din po, pero hindi po lahat ng client naging successful for that. So, papel po talaga. So, for us to parang ipadala yung form na hard copy, and focus, ayaw tapat sulat kamay, parang hirap. Kaya yung ano, I don't know kung under dito or kay Meg, kung yung iServe, that's really the solution. May Remote may na, may base. remote. Ayan, so nagtatayak po tayo kay Lameg. Kasi nga, yung iServe and Master Planner, isa po sa naiplano natin last year was to include yung mga after-sales transactions sa Master Planner. Dapat Yeah. natutuwa. And then you get to see also the status of your Yeah. transaction requests. So nasa roadmap po natin yun. Yun nga, sabi ko kasi hindi siya overnight. Yeah. Hindi siya overnight. And these are the seeds that we've planted since last year. Going back last year po pala, the reason why I want to go around nga po pala, no, and pardon me for ngayon lang yung po ako nakita talaga in person kasi meron po kami agreement ni Vincent nung when I was new na every quarter I will go with him to go around kung saan yung pinaka-problematic na area niya. And then, every so often, I will also deal with Chai and Olive kung saan din yung dapat pupuntahan na areas. Unfortunately, sa dami nga ng ginawa natin na meron tayong claims end-to-end, meron tayong payments and renewal na mga transformation na ginagawa, ang agreement namin ni Melita was for me to stay put and plant those seeds. Kasi, di ba, kumbaga, we need to start somewhere eh. And then before I go and meet with you, kasi nga, para lang matutukan lang po. So, these yung mga seeds na yan po were planted last year. And of course, yung pag-grip po nun is not 6 months, it's not 10 months, di po ba? So, we are hoping, and I'm also tying up with Kila Mel sa marketing natin para dun sa ating Net Promoter Score, and that would also impact your customers, no? Nasabi natin, hopefully by mid of this year, ma-feel na nila yung po ano yung sinimula natin last year. Ma'am, how it's 12 na? Alam ko may 1 o'clock meeting. Yes. Can we, Sabi mo 12:30 naman. Oo, 12:30 max. Sige po. So, okay na kayo, no? 12:30 guys. Ma'am, sa claims yung ata yung pinakamarami. Sige, so, sige. Doon tayo Sige. So, dahil na-take up lang yung My AIA and iServe, so, ang quick lang sasabihin ko, there's also another initiative we're in. From My AIA, magiging AIA Plus tayo. So, mas magiging, mas magiging App na siya. interactive. Pag gagawin natin. Wow. Wait lang, pero ayoko po ng Yeah. bulong lang yan. Pero yun yung pina-workout natin. Kasi, nasa concept, pagdasal nyo naman na ma-approve namin yung business case natin dito. Kasi nga, we want to make sure that we will be at par with other AIA markets. Yeah. Kasi tayo lang may AIA eh. Sila AIA Plus na. Okay, ba? Oo. So, gusto natin na marating din yun. And then we'll have that particular app. No? So, yun yung mabilis lang nun. Pagdating sa claims, ayan na, lilipat na ako mag-claim. Tapos kayo namin na Miss Meg naman. Sige ma'am, habang ginagawa nila. Para dun sa digitalization kanila eh. Si Meg to. So, sa iServe na yun. Ayan. So, yung sa claims po, hindi po ako naglagay dito ng hindi ako naglagay ng any document whatsoever. Pero ngayon ko na-realize na dapat pala nag-prepare ako ng statistics so that you get to appreciate. Kaya lang, ang problema naman po kasi, ang meron lang ako ay per company. Hindi naman po na-drill down sa Starbright, kaya tinanggal ko na lang po. So, going back, and eto, buong tapang umulit na pinapresent sa inyo yung commitment namin. I know we are not even close to this. So, makikita po natin dyan, ang sabi natin, easy online filing. So, dadaanan ko lang po yung commitment na to, no? We are doing claims end-to-end transformation. So, it means we're looking at the filing, we're looking at how it's being assigned, how those are being assessed, and how those are communicated to both agents and customers, and how those are recorded. And kumbaga closed eventually, kung ano man yung mangyayari. So sabi po natin dyan, ang commitment pa rin po namin, hindi naman po nagbabago yan. No? We said the easy online filing via yung claim submission natin. Clear requirements, naka-detail na dapat yung documents. This year po, since meron po tayo sisimula na ginagawa na nga on the processes and systems, kausap ko na rin po ang legal wherein we will take a look again at the requirements po natin sa claims. Kung alin yung mga routine. Kasi for sure, yung iba masyado na matagal.
So nag-commit na rin po yung legal sa atin na tutulungan tayo to make sure na kung ano yung reasonable requirements na. And then yung transparent updates, eto na Sir DJ yung tanong ko kanina, di ba? Asan yung mga claim status? So we said that eventually we'll be doing the updates to you via SMS and email. So dati po ngayon kasi, customers lang. Di wala kayong idea na, uy, nabayaran ng pala, etc. So that's something that we are working on. And then yung payments natin, for as long as yan po, no, meron tayong equal or below 500,000, that can be picked up. And this is something that you know already. Pero ang mas mabilis po sa atin ng CTA kasi may mga ano tayo, yung credit to account na real time. So mas maganda po yun. Yung isang ginagawa po namin dahil nga dun sa mga cases natin ng mga delayed in claims cases, may mga escalations tayo na nagsasabi na po kami, tomorrow that will be dispersed. Alam ko may listahan po kayo sa akin na pinadala. Baka pwedeng mauna kami na kasi nagre-reserve kami noon eh. Mauna pa yung kliyente, wala pa tayo. Sige po. To, dahil po kay Tin. Sabi ko ka kay Tin, sinisig ko pa si Tin, bakit naman ngayon walang pinadala? Pero, Kami po yung late, ma'am. ayun nga, Ako sabi, na lang titin doon. pero syempre lang gulo ko doon sa opisina. Pero yung iba po, hindi ko mabibigyan lahat, ha? So later, I will tell you. Tapos, yun po yung timely processing. Sabi po natin, 5 to 30 working days. I know you will say, it's months we are talking. Yes, 3 months na kayo sa akin. At hindi po ako magpapaligoy-ligoy pa doon kasi talaga naman po na nung dumating ako, sir and ma'ams, no qualms when I arrived. Sabi ko, ilan yung pending natin. I can get that detail. Now, if you ask us now, we have the number of cases based on individual claims, group claims, AIA ba yan? BPI AIA ba yan? Ano yung aging from the time na inano natin, na ipadala sa amin yung first submission of the claim. So may aging na rin po kami. So we're tracking all those and then the SLAs. Of course, the SLA is not good to look at. It's way below 20% when I started back in 2024. Ngayon po, nagpo-46% na, and naturally so, na nasa 60 pa lang tayo kasi nililinis nga natin yung backlog. Obviously, beyond na sila dito. So, bagsak talaga yung SLA. But what I'm saying is, for fresh cases po natin, nagsa 70 plus na po tayo ngayon. Yung fresh meaning received for the month, halimbawa December, yun. I have naman experiences sa mga deals lately. Na umaayos-ayos na, di ba? And then, you will also feel a little alleviating the issues on the turnaround time because we are also tapping Claims Pro. Claims Pro po kasi is a company owned by Medicare doing the adjudication and claims assessment. So alam niyo naman na limited edition lang yung ating employees, di po ba sa head office. So nakakuha po tayo ng approval kasi the same company naman po at least the same company, hindi siya ibang kumpanya who would be helping us out with the backlog and even for the fresh cases. So, kanina sinabi ko kay Sir DJ, I was there at the BPI AIA board meeting and it was approved. Na ginona nila, although nag-pilot na kami, at least ngayon we have the formal approval. Within the week din po, i-present din namin yun sa AIA board naman. So, I hope by February, lahat po ito gagalaw na ng gusto. Actually, ano man, in fairness, nakita namin yung konti ako, naramdaman May konti. ko. May konti. Kasi may parang Sa bago. Sa bago. May December yung debt Naiipit yung claim. iba eh. I think November yung debt claim ng client. Tapos mayroong parang requirements. I-click lang ng client yung SMS. Tapos nung siya i-upload na nung requirement. Basta dun sa link po, wag siyang magre-reply. Parang maka-release yung debt claim. Ayun. Pero ano yan, dapat umandar pa ng mas matindi. Dati sa akin, namatay yung kliyente ko, papatay na ako. So may nagtaas na lang kami si Miss Casey, Hello, hello. sorry. Kasi kanina pa siya may mga tanong din. So go ahead, Sino Miss po? Casey. Sorry. Nasa Davao natin. Ay, sir. Ay, ma'am ba? Hello, ma'am. Good morning. Miss Casey, nagtaas ka ng kamay. Yeah, good morning. Bali kanina, yung kanina parang inano ko na lang, hindi ko na ibabalik yung question ko kanina. But anyway, ngayon, meron kasi akong dalawang scenario, actually tatlo na claims. Firstly is yung sa group claim na na-file nung September, na-submit yung complete requirements October,
And then just this month, na-close yung account. Alam mo yun, yung parang, No. oo, as in, halos every week, I keep on following it up. And then bigla na lang, na-close yung account. Tinanong ko sa baba, bakit na-close? Dahil daw, after ilang months ba yun, pag wala daw i-close nila. So naghingi na naman ulit ng panibagong, yung sinabit na requirements. Ang masaklap, magre-renew na yung client sa April. Paano namin, I mean, how can we ask for a renewal when in fact, hindi pa nga tayo nakabayad doon sa kanilang death claim? Miss Chrissy, wait lang. Which is, Miss Chrissy, wait lang. Kasi ko tayo tumawag din po sa akin kanina, group din. The same case din po. Sir DJ, pwede ba akong pahingi ako ng mga policy numbers? Sige po, kasi group din eh. Ganyan din Miss po ma'am. Chrissy. Nag-lapse, parang nag-close yung account. So, hinihingi Okay. ulit yung document. Oo. Sige. So, paano mali yun? Tapos Sige. ma'am, inabutan ng renewal ng December. So, na-force nilang bayaran. Ano ba nakakahiya? Sige. Nakakahiya. Sige, isa-isahin natin. Miss Chrissy, una-una, I would like to apologize dun sa experience natin na yun. And that's something that we don't want to happen in all of your accounts po. So, pasensya na po kayo doon. And then it would also help me, Miss Chrissy, if you can send yung policy number po. Ayan, Yeah. naman po Okay. is helping me out so that I can Opo. investigate. Now, Yes, I will do it. Yes. Yung And then, yung second, okay, Yung, can sorry I po, just, address ko lang po, Miss Chrissy, yung sinabi niya na na-close para lang po clear din, especially kay Sir DJ. Yun po kasing mandate po sa atin. When I came, apparently there's a guideline already. Wherein, kapag ka nag-submit, kulang pa dun sa routine, meron po tayong pending for compliance, di po ba? Pina-reinforce po kasi sa atin yun na parang na-reinforce siya talaga last year din na within 45 days, pag hindi na-comply, naku-close yung case, yung claim na yon. And then, parang nagpa-back to zero. To encourage nga po daw yung submission of the complete documents. actually, the documents was submitted October, di ba? Kaya nga hindi, October pa. yes, kaya nga hinihingi ko ma'am yung policy number kasi dapat hindi nag-apply yun dahil September nag-file tapos October Yeah. nag-apply. So, I mean, that's Yeah. well 45 days. Tapos, And then halos every week, I keep on going to the customer service, asking email and stuff like that. And then suddenly, yun, parang na-close. Ha? Bakit na-close? But anyway. And, hinihingi ko yung policy yeah. number ha? Apo. And then, may isa rin akong claim na DHI, it was filed November, I think, or December, something like that. And then, yung client, nakatanggap ng text na it was denied. Sabi nung client, bakit na-deny? Sabi ko, hindi ko alam. And then, doon sa text, may nakasabi na the reason for the denial will be email dun sa client mismo. Ang problema, until now, walang natanggap na email. Okay. Until now. Sabi ko kung hindi, tas nung tinanong ko yung customer service, sabi nila, ano pa lang daw yun, parang partial something. Sabi ko kung hindi pa tayo sure, bakit nagtitext na tayo na denied? Unfair naman yun na yung ibibigla mo na sabihin na it's denied. I'm sorry to inform you that our claims was something like this and that. Tapos sasabihin sa akin na na initial pa lang daw yun. That would Where's cause the email? And that would cause anxiety, Ma'am Prissy, kasi. So, that Of course, 'di ba? Yung parang ang sabi pa nung ang tagal-tagal naming nag-antay na ma-refund 'yun or ma-claim namin yung DHI. Ngayon denied lang naman daw pala. At hindi namin alam kung ano yung reason na bakit na denied. Okay. So, dalawa na tayo, Ms. Chrissy, that you will share with me po yung Yes. the number. Okay po. Para mapa-investigate ko rin. Kasi that shouldn't happen in the first place. And meron akong lately na claims for it's a CI claim Opo. na it was filed last year pa rin. All the basta ang daming requirements. Anyway, na-submit na yung mga requirements, additional requirements. I'm still waiting for yung final kung approve or denied or something like that. Pero parang magti 3 months na nagwe-wait yung client. So hopefully sana ma-approve
Sige. Para at least naman may ang tawag dito, na kahit matagal basta approve siya, hindi yung Yeah. matagal tapos denied. Yes Yeah, po. yeah. So, Sige. yun lang po, ma'am. Thank you so much for hearing me. Yes, thank you din po for relaying that. And if you can give me po yung 3 policies so that ilalagay ko doon sa listahan natin, sir. No, para tapos pa-investigate ko, ma'am, yung mga kaso natin, ha, and then I'll get back to you on Yes, that. okay. I'll do that po, ma'am. Yes Ngayon, po. I'll give it to Mr. DJ. Thank you so much. Thank Salamat you. din, Miss Bitsy. Ma'am, I have also a Yes, question. We had a product, yung Wealth Preferred before. It's an endowment, but I know when we were trained before, we were told that the client has the option to leave a certain amount for them to be continuously covered. So when I asked customer service, wala daw ganun. Pwede bang napapalitan yung, I mean, we sold it that way, so I don't know why. Parang di ma-terminate, no? Oo, may ganung provision na you have the option to leave a certain amount. Parang ipapasok nila sa fund manager. Ano ulit, ma'am? Wealth Preferred. Ayan, so sabi na lang natin. Yes. So, i-check namin yan. So, Matagal na yan. Yeah, 20 years ago. So, nagmamature po sila Ngayon, may mga panahon na yan. So, Mula yun. ngayon, tama, 20 years. Ito. Sige, check natin po yung provision na yan. Na supposedly, how it was sold is we're supposed to maintain amount, You an have the amount so option that it to- would be continuous Oo. coverage. Okay. Kasi once sa kinuha yung terminated. Sige. So, if I can go on po, no? Okay lang po ba? So, sabi natin ngayon, yun nga, yung timely processing, sabi ko nga sa inyo, buong tapang ko siyang pinapakita, no? Because even dun sa head office, sinasabi natin that there's no turning back. Hindi naman porket hindi tayo makadeliver, magbaguhin natin yung mga yan. That is not fair. Gusto natin. Oo. So, andyan pa rin po yung aming pangako. Yan pa rin po yung, kumbaga, sinusuportahan namin. And then, customer support po, sabi po natin yung responsive assistance. So, initially po may nilagay kami dyan na help desk, na claims help desk. Kaya lang nagka-problema po tayo dun sa manpower na yon. And ngayon po, may nakuha na kami na bago, na magtitingin na dyan. Tinitrain pa lang po namin, so I'm asking lang po yung konting patience. Pero at least po yung team naman po ni na Lean for customer service is helping out. Pero at least now, we have someone po who will be looking at the claims help desk. So, for any issues. And then yung peer review of the process, we have a regular cadence din po with the product so that if there are certain clarification, kagaya sinabi mo, ma'am, di ba? We'll be able to consider kasi naman, ito pala yung how it was sold, how it was defined before, pero since bago yung mga tao, akala ganito, and based on the new products. So, kasama din po yan sa mga ginagawa natin. Tapos ito po yung ating claims turnaround time. And then, siguro next time din, Sir DJ, bibigay ko din sa inyo kung ano yung itsura din ng natin, no? Yung mga turnaround times and actual achievement rate ng mga service level natin ito. Just give us a little bit more time kasi even the reporting po, even the tracking po nito, kinukuha lang po namin. At ang maganda lang po doon sa ginawa natin ng claims end-to-end, in the past, ibibigay lang, halimbawa kung ako yung claims end, bibigay ko lang kanya-kanya, di po ba? Doon po sa ginagawa natin ngayon, naka-record na po siya sa Dynamics 365. Yun po yung tool na ginagamit. Wherein, meron pong round-robin na assignment of cases na to all the assessors. Meaning, automatically, ma-assign na dapat yung cases. So, hindi na siya matutulog lang dun sa email, parang ganon. And then, anyone, dun sa branches po natin, they should be able to also see yung status ng particular claim case na yun. Pagka nandun na siya sa database. Pero pag naka-assign na siya sa isa, hindi siya pwedeng malipat sa iba. Hindi po. Ang mangyari doon, pagka lang i-assign, anong head na? Pagka kailangang ipulan mo, nag-leave yung tao. Pero nakita po Hindi yun. rin palipat-lipat. Kasi ngayon, parang experience namin, naka-centralize. May isang titingin, tapos pag ibang araw na naman, iba na naman yung sasagot. Ang nangyayari, yung sinabit mo na documents, pinasasubmit mo. Dapat po hindi. Kasi yun po yung beauty ng D365. Kasi lahat po nung mga conversation, lahat ng document, naka-tie up lang po dun sa Dapat isa. nakaganon nga. Oo. Pero, again, sabi nga natin, di ba, we just planted the seeds last year. So, meron pa po kasi sa iServe, na pupunta siya kasi sa tips, kung naririnig po niyo yun, yung tips, na hindi po yun available doon sa frontliner. Nililipat po natin lahat po ngayon doon sa D365. So, paano that- nililipat? Oo, eh. At nagmamigrate pa So, po ano ba kami. tayo, sir, muna?
na. Tsaka, ay hindi po, tama po mag-iServe kayo. Pero we are working with Bex team also by February na ma-DB 365 na rin po kayo. Para makaka-capture na po natin lahat yung mga. Tapos work basket na yung ikutan. Hindi yan manual sa tips, i-assign ko sa'yo, i-assign ko sa kanya. Tapos nakikita na rin po ng mga frontliners yung status. Ayan. So those are just the 2 slides po ngayon na i-prepare ko. But I'm just so happy to have this conversation with you po, no? Again, sabi nga natin, we cannot change this overnight, pero just give us a little bit more patience because yun nga, in all areas, may mga tumatakbo po tayong initiatives dyan. So sa new business, please look forward for the pre-approval, and then we're also working on reflexive questionnaire na para hindi yung matik na lahat na agad ng mga questionnaires, di po ba? Reflexive questionnaire meaning pag nag-diabetes, meron na pong automatic na mga questions so that hindi na yung mga questionnaire na additional forms whatsoever. And then yung EKYC, we're also doing that for new business. And then yun nga yung pre-approval. Na, excited po ako sa pre-approval kasi ang sarap balikan ng kliyente. Wala ka nang gagawin, sir, magbabayad ka lang. Tapos na, di po ba? So yun po yung talagang wino-workout namin ngayon na gusto for new business. For customer service, yung how good we are answering and providing actual information for you po. Na, isa po maganda doon, pagka natagpuan niyo yung, pagka nagawa na namin ng Meg yung sa master planner, it's going to be easy for you kasi anytime you can check. Ayun. Tapos yun nga sa payments and renewal, nasabi ko naman kanina, and then na-note ko naman yung mga concerns natin earlier on, and then even dun sa mga after sales natin na financial and non-financial. And then, of course, the whole, concerns on the claims. So, Ay, dahil sorry siya po lang. Yes po. After sales, especially the beneficiary. Kasi sobrang pati yung beneficiary hinga ng ID na may specimen signature. Pero, Change of beneficiary. change of beneficiary. Masyado na lang pinahirap yung mga requirements sa sa amendment of fund. So, ang dami, So, di ba dati details lang, complete name, birthday, Bakit Occupation. Ngayon, hihinga na ng ID. with specimen signature, mga ganun po. And then, of course, we know the marriage contract kasi kung ikakasal. Pero kung parents kailangan ng birth certificate, hihingi na rin naman po yung ever na magkikita. Pag mag-claim na lang. Sa pa yung ID, nag-expire din naman po yun. Usually naman agad mamatay yung client. So, yun po yung mga after sales na medyo kind of parang kakaiba na hinihingi sa amin. Sige po, sir, original application, di naman kami humihingi ng ID ng beneficiaries. Why should we ask when we change? And sometimes they don't really want the beneficiary to know na may ganun sila. Oo, so naaano rin po yung client. Pre-empt yung beneficiary din. Ngayon, hindi pa nila pwede ba? Dapat hindi nila pwedeng mahinga ng ID kasi para saan yan? Oo, minsan ayaw nila sabihin. So, why kailangan pa ng ID? sige, ino-note ko na lang muna yan ha. Kung paano man. Kasi, one of the customer data elements that we are required also to report sa Hong Kong, yan yung mga nililinis kasi namin na data information. Medyo mahirap ko explain kung paano siya, pero there are details na kailangan kasama doon sa policy contract na wala na. Kaya, may mga ganyang factor. Pero I will, alam mo na, investigate further. I will investigate further. Don't lose hope yet. I will investigate muna po. Beneficiary, going back to beneficiary, unless yung claim is irrevocable. Kasi sila talaga. Yes. Bigyan ko na ng mga kung ano-ano yung anig-anig na dokumento. Pero pwede pang mag-uwi pag-revocable. Anytime may nagbagong isip, ano nangyari sa data ng player? Nakatawa pag ang revocable is US citizen, kailangan pa ng FATCA, syempre. Ayun, FATCA talaga. Kaya nga, so, Sige, revocable yan. Huwag na lang yan na kung ano-ano. Irrevocable na, free. Oo, required talaga yun. Pero pag Pero revocable bukas, may nagbagong isip. nakatawa. Sure. Kahit contingent beneficiary na. Yeah, basta lahat ng ilalagay ng beneficiary. Masyadong tatagal. Tsaka yung mga ganito, still, sana mas maging efficient pa yung sagot dun sa. Kasi wala, isa lang, customerservice.ph at EAA.com. O daming email kasi nagkakalito-lito na rin. Ayun, so, ang tagal pa rin sumagot eh, ganun eh. So sana Ayan. Yan naman, yan yung sinabi ko nga sa inyo, di ba, we had a business review last December with our provider.
So ngayon, tinututukan na natin na parang twice a week, meron na tayong officer na nanda doon na rin. And then whenever we are seeing din yung mga masyadong generic or paulit-ulit, kasi Yeah. minsan paulit-ulit tapos iba-iba yung sumasagot. Yeah. That's something also na kinakall out na rin. Tapos yung policy mo na nga, ikaw advice of tinatawagan ka ng call center, hindi ka tinatagtanan. Sorry sa ako. Meron kasi akong case ngayon na nasa US siya. Tapos, di ba may ini-email si AIT sa mga clients to update na ID, ganyan information. Nag-comply si client. Tapos ngayon, parang ini-email pa siya na ini-email ni AIT. Kasi yun hinihingi naman ng proof of billing. Or parang kasi retire na yung client, pilis pa rin hinihinga ng proof of billing, proof of parang napagbentahan ng lupa kung saan yung galing yung source of income. Ano to ma'am? New business? Hindi. Pero ano po yung transaction? Ang transaction lang is to update the information ng client. Nag-email ng customer service. Nag-email tayo ng iba't Oo, ibang tapos CIU. pagkakasitable yung client, ang sagot ng client ko is, nasa US kasi siya based. Bakit? Hindi naman ako nag-apply ng loan sa inuman. Kasi hindi naman to new business. Okay lang naman ako for update my information. Ma'am, pengi akong policy number Sige po. niyan. Tapos nagipagka-anuhan ako kay client. Ang sagot niya sa akin, hihingi nga ng parang proof of kasi Yung source of funds. income, Oo. at niya, i-retire na nga. Tapos, proof of napagbentahan daw ng lupa. Pero, sige, sige. Client, matagal na yun, nandiyan na yan. Existing Yeah. na to ha. Ibig Sige. sabihin, na-underwrite na natin before, inayimpas na Yeah. natin. Ibig sabihin, client lang, nag-comply lang doon sa email ng AI. So parang lumalabas tuloy, yun nga sinasabi ni Miss Judy, may kailangan silang i-submit sa Hong Kong. Hindi, pero Kaya yun- hinihingi yung ilang details. Pero yun kasi, yung update talaga natin, Oo. alam naman natin dahil nga tatagal na ng mga clients, hindi na updated din talaga. Oo. Pero yung extensor na why even the Wala source of yung BNB. income and all, Yan o, baka kahit yun. submit bank statement or proof of deed of sale if the income is sourced from a property sale. Bakit may ganito? Oo. Ma'am, idugtong natin doon sa listahan ha. Kasi iritado na yung charging. Masyagaw maglagay sa akin. Tapos, ayan, in my 5 minutes, okay lang po bang? Sige po. So, incomplete pa po yung aking data, sabi ko nga sa inyo kanina, pero yung sa surrender po natin kay Ma'am Carol. Okay. Si Ma'am Carol nasa call, no? Nasa Ma'am Carol, call. balikan ko kayo doon kasi ang nakita, may pinapacheck lang ako dito na nag-submit na po ba ng redemption or surrender? Kasi mukhang ang nakita ko pa lang po initially is yung credit to account enrollment pa lang po. So, check ko lang din po sana with you kung nakapag-submit na po ng surrender or full withdrawal. Carol, Ayan. So, pa-update na lang po siguro ma'am, no? Para lang ma-trace namin. Kasi so far po, yun pa lang po yung nakikita. And then yun po isang client din ni Ma'am Carol na correction of name ang nakita lang po namin. Wala pa rin pong active request po ng surrender po. So baka lang po kailangan ko lang po i-track ng mas maayos. So I need to know lang po kung kailan na-submit. Tapos yung pong death claim po ninyo na na-submit online, this is already for assessment. So yun po yung kay Ma'am Carol. Sir DJ, yung sa'yo yung fund switch mo, balikan kita dito ha. Balikan kita sa fund switch. Pinapacheck ko lang yung mga cases na mga inquiry Sabi na nyo, matagal. itong tatlong clients. Tapos, yung kay Sir Rohel. Tama po ba Rohel, di ba? Sa sobrang kanya, matagal. Ayan, yung isa po natin, so yung 296, Ben enrollment na lang po ito kasi kailangan lang ilagay namin sa system yung enrollment, yung details ng beneficiaries. Tapos po, yun pong 722 po yung dulo, meron pong requirement na pending. Familiar po ba kayo dito? Yun po. Walang pinag-sales. Anak ko sales. Ayan. So, may nakalagay lang po kasi yun nga, minadali ko lang yung pag-check, pero meron pa pong pending for abeyance to. And then, yun pong 101 naman na kay Aguila, for disbursement today po yung dalawa po ni Carly Aguila. So, Puro agila po ang Pulos Aguila, kaya nga, i-update ko na lang ibigay ni Tin. Pero at least po may dalawa tayo for disbursement, meron isa for approval, meron lang kaming for investigation po na 2 cases. Tapos, yun pong Mana Builders. Yun po yung issue. Pero ang owner po yung company. Oo. Pero may hinihingi daw po na proof of payment sana para kung saan natin i-credit yung account. Wala po Proof sa amin of account. sinabi.
proof of account, para po pag mag-CCTA tayo, kasi hinihingi na po sa atin ngayon ng CFO natin na hindi kami pwedeng basta-basta mag-credit to account eh. Nang wala tayong proof of payment, na kanya lang talaga yung account kasi baka mapunta sa iba. Wala Minsan wala po kasi sinasabi. Ah, so wala pa. So yun po yung nakita ko ngayon nung binilisan ko lang yung pag-check. Yun ma'am yung ano, siguro, moving forward, sana meron talaga tayong claims window na parang Ayun, nakikita namin yung... sa master Oo planner, nga. sir. Doon, Kasi sobrang bulag kami na hindi kami we're not confident to answer pag nag-file ng claim. Oo. Gano'n. Pati po yung ano, sige po, sorry po. Pati yun nga, yung PDA, Policy Detail Amendment Board, sana lahat ng request, meron may visibility kasi yung nga, nawawala kami sa loop. yeah, yeah. So, gusto natin lahat, lagi sila ang gumawa. Pero it doesn't work that way. Hindi talaga siya nagre-result into selling, into sales. Gano'n. Ano yung for investigation kaya din? Ay, hindi, may dalawa lang po to na, kaya ako sinabing for investigation kasi hindi ko lang makita pa yung ibang details. Ano po to, ito yung 8755 and 9400 din dulo. Yung doon po sa pending ko na bank account, meron po kami sa kanina. Yung proof of payment at saka yung sa, Proof of account. Ano po yung proof of payment ng ano? ito po yung hinihingi lang yung proof of account kung saan natin ibabayad. Meron po. Meron na. Kasama po sa- Mag-submit na daw sila. Sige, sige. Sex cert. Ah, okay. Sige, sige po. Masyado silang late sa update. Hindi, ito lang kasi, kaya umaamin ako kasi mabilisan ko lang siya tinignan. Kasi nga parang sabi ko, at least meron lang ako Pag makita umapit na. sa account ng kliyente, meron na akong binibentang bago. Ayun na nga. Unahan na po, hindi na ako pansin ito. Oo, ayun na nga po. Pinasabi namin lahat. Malaman ko magkano yung total na mga tatanggap nila Mm, so that I can speak to her. Correct. Correct po, oo. Sana pwede. Sige, ito, utang ko nga, sabi ko kasi yung partial, parang ano to eh, pagka sa election, partial tally muna ha. Kasi nga, binadali ko lang yung pag-check nung policies. So, Ha? we will pasok ngayon. Titignan ko to, sir. Babalikan ko si Tin with the update as of today. Pagbalik ko mamaya, Kasi ha? mauna-una akong alam sa pharmacy. Oh. Yes. Sir, yung babalikan lang kita yung sinabi mo nga na sana nalalaman natin. Yung sa claims end-to-end, kasama po dun sa journey natin, na dati talagang client lang yung meron. Now, sinasama na natin talaga yung agent. So, it's agent, customer, and agent always. So, nasa path to na po namin yun. Kasi na-recognize natin yung fact na yun naman talaga yung conversation Yung sa sa mga client. Diba? I like that, I appreciate that. Yung sinasabi ko, sana may portal tayo, or may digital website tayo, or may AA tayo na may visibility kami. Ayan. Yan, So, yun yung next ko sasabihin, sir, na yun nga, we're working towards doing it in master planner. So, yung lahat ng after sales transactions natin, from amendments up to claims, Yun. lahat doon na siya dapat sa master Dapat kita planner. natin. Na makikita nyo, kasi portal nyo yun eh, di ba? Anytime na pumasok kayo for as long as kliyente nyo, dapat makikita Activity yung nyo. mga nakikita namin. That's good. Ngayon That's kasi good. wala pa eh. Kasi yun nga yung ginagawa namin ng mga business cases. Ang dami po namin nakapila talaga na ginagawa ngayon for you. Okay. Mamis, ano lang po yung sa money business? Bakit po kaya yung advisors, hindi po namin pwede malaman kung magkano po yung dividends na Pumapasok sa na. account? Tsaka po, Okay. kaya Yun ba yung question dito? Tinanong ko kasi kay Tin, sabi ko, hindi naman ako ng details ng yung quarterly na Dividend. received amount. So, yun pala yun. And then yung policy contract. Kasi sa may AIA wala. Sana makita din namin, kasi nakakahiya po ang nangyayari. Tatanungin mo namin si client, Ma'am Karin, magkano pumasok sa'yo na Oo, ganun? Sige, check ko to kung kasama siya dun sa pathway namin, dun sa, sa master plan. Pakisama na lang, ma'am, kasi kung sakaling wala. Kasi sobrang ganda po niya. So, may product ay maganda eh. Yeah. So, if we can inform the client, I don't mind. Kasi kasama siya nung parang payment histories natin sa Oh, kanila. tsaka ma'am, ito pa, kasi nabanggit na lang yung squeezy kanina before kayo dumating. Meron siyang client na yun nga, nung tinanong niya, hindi alam ng client, wala daw, wala. Kasi mali. Tapos yung pala naging pick up anywhere na lang. Wala kaming information na natanggap, nakuha na pala yung naging process kasi nga nagkaroon ng problem yung bank. So, Okay. Nawala kayo sa loop. Oo, nawala sa loop. Sige po, sige po. Sige, so at least yun yung mga feedback, no? And at least I will share this also with my weekly department heads meeting so they get to appreciate also kung ano man yung Si Miss Meg, napag-usapan. ma'am, undergo.
Hindi po, kay Vincent. Kaya Vincent siya. Pero we'll set another meeting for her about naman digitalization. Yeah, yeah, Mga yeah. ganyan lang. Oo. Tapos yun nga, no, we're supposed to sit down last December, kaya lang masyadong ang daming galap ng December, di ba? We're supposed to sit down, marry our initiative sana with her para sabay natin. So, I think that will be happening ng Feb. Gagawin na namin din yung realignment na yun. Tapos, sir, you have 7 policies na ibibigay sa akin, di ba? sige. Ma'am, isa lang yon o dalawa ba yon? Ay, ito lang yung... Ay, hindi, May dalawa. clips pa na- Pati yung yung isa yung mini fund at saka yung isa na... Itong mini na... Oh yeah, isa Di ba, lang. parang yun. Marami din siyang policy. I don't know kung wala kasi nakalagay ito sa email niya. Kung alin. Kung alin doon. Sige. Yung nakaabla ng project concern. Oo. Ayun. Tapos yung the rest, ano po, no, yung general naman po yung, natin, yung concerns and truly value po yung very honest conversations.